Again, my dear friends, beware of your fear. Kahit na sabihin nyo, Father, totoo naman yung aking nararamdaman na takot. Hindi naman kailangan yan na maging katotohanan ng iyong buhay. Bakit ka natatakot? Kasi nabubuhay ka dito, sa isip mo lang. Dalawa pong sangkap ng takot. Your fantastic imagination and your memory. Pag hindi mo makalimutan na dati, nasaktan ka, na trauma ka, at palagi ginagamit mo yung imagination mo, gumawa ng mga nakakatakot na bagay, diyan po nabubuo, lumalaki ang takot. Gamitin niyo pong isip niyo sa mabuti. Use your mind differently. Kung kaya mong makagawa ng horror movie, pwede ka rin naman makagawa ng love story, ng inspirational story, ng comedy. Pasayahin mo naman ang sarili mo. Huwag mo naman hahayaan na magdusa ang iyong sarili. Isipin mo na, tinatakot mo na yung sarili mo. Ikaw lang mag-isang nanonood dyan, hindi ka naman kumikita. Di po ba? Kung mahilig kang gumawa ng nakakatakot, maging scriptwriter ka, pumasok ka sa Viva Films o kahit na saang mga movie houses, doon ka sumulat ng mga nakakatakot. Pero kung ikaw lang mag-isa at hindi ka naman nakikinabang dyan, stop it. You can stop your fear by replacing it with trust. Hindi mo maalis sa mga masamang bagay sa buhay mo, pero pwede kang manalig at paniwalaan mo, kasama mo ang Diyos. You can choose two kinds of fear, a negative and a positive one. The negative fear means you forget everything and run. But the positive kind of fear is you face everything and rise. Ano pong takot ang pipiliin nyo? Hari nawa, yung mabuting takot na nagtutulak sa iyong maniwala, manalig sa Diyos. That our prayer today in the face of our fears is, Lord, I trust you. Sabihin mo yan paulit-ulit. May utang ka, Lord, I trust you. Nangangamba ka, baka iwan ka ng asawa mo, Lord, I trust you. Tatakot ka, baka malis yung anak mo, tigas ang ulo, nag-away kayo, Lord, I trust you. Magigera ba? Mag-World War III na ba? Lord, I trust you. Ikaw ba'y mabubuhay o mamamatay? You say, Lord,